Ay nako, napaka-desperado na po ng kampo ni former President Rodrigo Duterte. Napanood niyo po ba yung video, yung daw pulburon video na matagal na hinintay ng taong bayan na ipinagmamalaki pa ng kampo ni ex-president na yun daw ang magpapabagsak sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Unang tingin ko pa lang po doon sa video, hindi po si Bongbong Marcos yun. Kung kayo ay may problema sa paningin, magpa-doktor na kayo. At ito lang po ang masasabi ko. Bobo po ang maniniwala na si Bongbong Marcos yung doon sa video. Pero bago po yan, doon sa mga hindi pa nakapanood, although I'm sure halos lahat tayo nakapanood na, panoorin po natin to. At kung sinasabi ng kampo nila na ang taong bayan na daw ang humusga, pues husgahan natin. Ito po yun. Bangon! Marcos resign! Marcos Hindi po ba? Unang tingin pa lang, hindi po si Bongbong Marcos yun. Alam nyo kung bakit itong mga naniniwala at mga supporters ng maisog? Iisipin na si Bongbong Marcos yan. Yan po kasi yung tinatawag na mind conditioning. Simulat sa pool, isiniksik ng kampo ni former President Duterte na bangag at gumagamit si Bongbong Marcos ng cocaine. So, ang nakasiksik sa isipan ng mga followers ni Duterte ay adik ang ating presidente. Dahil kung matino ang isip mo, alam mo na hindi si Bongbong Marcos yung nasa video. Ang tagal naming naghintay, tapos ito lang pala ipapakita ninyo. Actually, nabantilawan na yan eh. Mula pa nung sinabi ni former president na meron tayong presidential na nagko-cocaine hanggang sa ipinalabas nila last year na January 5 daw, 2024, ilalabas nila yung video. Wala silang naipalabas na video. Tapos ngayon, napakamalisyoso, itinaon nila sa SONA ng ating presidente, hoping that they will be able to disrupt yung SONA at mapaniwala nila ang taong bayan. Again, sasabihin ko sa inyo, ang napapaniwala nyo na lang ay ang mga supporters ninyo. And I'm sure, meron dyan sa mga supporters ninyo ang magdadalawang isip at tatanungin, si Bongbong ba talaga yun? Pansinin nyo mabuti ang features. Sa tenga na lang, nung Bongbong Marcos sa video at doon sa tunay na Bongbong Marcos, ang layo po. At kailan nagpagupit si Bongbong Marcos ng ganyan na parang in-check style ang pagkakagupit? Galingan nyo naman! Nakakahiya na kayo. Actually, nakakahiya na kayo. So itong mga napapaniwala ni Maharlika, ni Harry Roque, ni Glenn Chong na ang nasa video ay si Bongbong Marcos, ginagago na po kayo. Gumising kayo sa katotohanan. Ginagawa kayong mga bobo nitong grupo ni Maharlika, nila Harry Roque at ng mga kasamahan nila. Kaya naman pala itong si Banat Bay, tinatawag na mga tanga ang mga naniniwala kay Maharlika. Come to think of it, ano ang pinakain itong si Maharlika sa mga followers niya para paniwalaan siya? At kahit na sila Harry Roque, attorney yan ha, sila Glenn Chong, sila Trixie Cruz Angeles, sila dating President Rodrigo Duterte, mapapaniwala ng isang Maharlika? Kung hindi pa kayo nauntog at nagising sa katotohanan na pinaiikot lang kayo ng grupo ni Maharlika, kailangan nyo na ng psychiatric help at magpatingin na kayo ng mata. Baka kailangan nyo ng malalakas na grado para makita nyo na hindi si Bongbong yan at ginagawa kayong tanga at bobo nila Maharlika. Kahit saan mong anggulo tignan, hindi si Bongbong Marcos yan. Halatang AI eh. Kasi ito, may nag-sample.
ginawang AI yung picture na yan. Yung unang picture, naging kamukha ni Rodrigo Duterte. Yung nasa gitnang picture, naging kamukha ng isang anak na lalaki ni Rodrigo Duterte. Yung pangatlong picture, parang naging kamukha ni Sara Duterte. Ganun kadali ang mag-edit sa mga panahong ito. At kayo napapaniwala, nakakaawa na kayo. Napaka-desperado na ninyo. Lahat gagawin ninyo. Kahit na alam nyong kasinungalingan, ipapakalat ninyo. Anong budhi meron kayo, Maharlika, Harry Roque, Glenn Chong, at lahat kayo nandyan na pinaniniwala nyo ang mga followers ninyo na si Bongbong Marcos yan, na yung video na yan ay edited at fake. At kung papansin ninyo, bakit hindi dito inalabas nila Harry Roque yung video na yan? Bakit kailangan sa ibang bansa? Dahil natatakot silang makasuhan dito. Then ano ba yon? Kapag sa abroad ba inilabas yung videos at doon in-upload yung kanilang YouTube, wala silang pananagutan dito sa Pilipinas? Pero ewan ko lang, dahil kumikilos po ang ating kapulisan. Hahanapin nila, ititrace nila kung sino ang nagpasimuno ng video na yan. Kasi tinan nyo kung totoo yung video na yan, ipa-impeach nyo na kagad si Bongbong Marcos. Pero correct me if I'm wrong, para yan ay paniwalaan ng korte, kailangan ipakilala nyo kung sino ang kumuha ng video na yan. Kailangan i-authenticate at patunayan ng kumuha na talagang si Bongbong Marcos yan. Hindi ba kayo kinikilabutan sa ginagawa ninyo? Napakalaking kasalanan po yan sa ating Diyos. Tandaan po natin yung isang commandment na sinasabing, "Thou shalt not bear false witness against thy neighbor." In short, huwag kayong magpakalat ng kasinungalingan, lalo na at alam nyong hindi totoo. I am sure itong grupo ni Harry Roque, alam nila na hindi totoo yan. And yet, pinagpipilitan nila na totoo dahil alam nila itong mga followers nila ay maniniwala. No wonder, kahit na parehong DDS, si Banat Bay at si Maharlika, ngayon binabanatan ni Banat Bay si Maharlika. At ngayon naintindihan ko kung bakit. May punto si Banat Bay. Tandaan po natin ang kaparusahan na igagawad ng langit sa mga sinungaling. Mantakin ninyo, napakadami yung taong napapaniwala sa kasinungalingan ninyo. At tuwang-tuwa kayo dahil marami ang napapaniwala ninyo. Pues kung kayo hindi mapaparusahan sa buhay na to, meron kayong kakaharapin na parusa kapag kayo ay humarap sa ating Panginoong Diyos. At alam nyo, itong kasinungalingan nila, sinakyan ni former President Rodrigo Duterte. Sa bagay, si Duterte naman ang nanguna sa mga paggawa-gawa ng kasinungalingan Kaya lahat ng kanyang mga alipores, sinungaling din. Mantakan yung maniwala si Duterte na si Bongbong Marcos nga yung nasa video, samantalang hindi ba naglabas ng statement si Duterte dati nung sinabi niya na walang polvoron video. Dahil kung may video, matagal nang lumabas yan. Ngayon may lumabas na video, iba na ang statement ni Duterte. Paniwalang-paniwala siya na ang nasa video ay si Bongbong Marcos. Sabi po rito sa balita, ex-President Duterte nagsalita hinggil sa umano'y polvoron video ni PBBM. Nagsalita na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kumakalat na umano'y polvoron video ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipinalabas daw sa maisog gathering sa Vancouver, Canada at Los Angeles, USA. Sa isang pahayag ngayong Lunes, July 22, iginiit ni Duterte na walang kinalaman ang hakbang ng maisog national leadership sa kumakalat na video sa iba't ibang social media platform. Sino ang niloloko ninyo? Samantalang ilang araw na ang nakalilipas, hindi ba't sinasabi nila, hintayin nyo ang SONA at may pasabog kami, lalabas na ang video. Tapos sasabihin ni Duterte, wala daw kinalaman yung national leadership ng hakbang ng maisog at kawawa ang napapaniwala nila. Ngayon, itong video na to, pinagtatawanan lang po ng taong bayan. Ang naniniwala lang itong mga tanang supporters ayon kay Banat Bay na naniniwala kay Maharlika. Sabi pa ni Duterte, as expected, the Marcos administration swiftly challenged the authenticity of the so-called polvoron video
saying the obviously fake video is again another maliciously crude attempt to destabilize the administration of President Marcos. Ano ba tawag nyo dun? Hindi ba? Totoo naman, pag destabilize niyo, wala na kayong maisip na paraan to destabilize the government. So kahit na alam ninyo na fake yung video, pangangalandakan ninyo na totoo ito. Galawan ng mga desperado talaga. Dahil hindi nila mapabagsak si President Bongbong Marcos kahit na alam nilang ito ay mahahalata ng taong bayan. Pero doon sa mga na-brainwash na, kahit na siguro si Shrek ang ipakita nyo dyan, sasabihin nila si Bongbong Marcos yun. Binanggit din ng dating Pangulo na ang simpleng pahayag ng pamahalaan para pabulaanan ang naturang video ay hindi umano malakas na depensa, bagkus ay dapat umano itong sumailalim sa hair follicle drug test. Kayo ang nag-aakusa, kayo ang maglabas ng konkretong ebidensya. Hindi yung gantong halatang-halata mo naman. Fake na fake ang pagkakagawa ninyo. Ang haba ng panahon na ibinigay nyo sa mga supporters niyo, pinaghintay nyo sila, sabi nyo January 5, when in actuality, umpisa pa lang ng kampanya, binrainwash nyo na ang taong bayan na mayroong polvorin video. Ngayon, after a long week, ito lang ang ipapakita ninyo. Again, magpakita nga kayo ng mga pictures ni President Bongbong Marcos na ganyan ang itsura, na ganyan ang gupit, na ganyan kataba. Sabi pa ni Duterte, the Marcos administration's feeble attempt to dismiss the video by simple denial actually reinforces the simmering suspicion of President Marcos' drug addiction. As any lawyer knows, denial is the weakest form of defense. It has to do better than that. Kayo dapat yun. You have to do better than this. Yung pinapakalat yung video niyan. Nakakatawa na kayo. Kitang-kita na ng taong bayan ang pagiging desperado ninyo. Kaya nga sinabi ko nung last video ko itong maisog na to is doomed to fail from the very beginning. Sabi pa ni Duterte, even the ordinary man on the street knows that the best way to put the issue to rest is for President Marcos to undergo a hair follicle drug test. Pero dati, ang sinasabi lang nila, magpa-drug test. Kaya lang, alam nila na nagpa-drug test na si President Bongbong Marcos bago pa nung eleksyon. Kaya dapat ang gawin nila, palabasin nila na peke yung drug test ni President Bongbong Marcos at ang tanging kailangan lang ay hair follicle test. Hindi ganoon. Kayo ang magpakita ng ebidensya. Huwag ito. Ginagawa niyong tanga ang taong bayan, pues hindi kayo nagtagumpay. Dahil ang nagmumukha lang tanga ay yung napapaniwala niyong mga supporters ninyo na nakakaawa na. And I'm sure, nung napanood ito ng karamihan sa mga supporters ninyo, napaisip, si Bongbong Marcos ba talaga yung nasa video? Halatang-halatang AI or kumuha sila ng isang Chinese actor to play the part. Dahil tulad nga nito mga pictures na to, napakadali pong gumawa ng edited at AI na mga videos. At yung tagal ng paghihintay, mapapaniwala nyo pa ba ang taong bayan? Dahil kung meron itong video na to, dapat nung January 5 pa lang, nung sinabi nyong ilalabas yung video, inilabas nyo na. Bakit naghintay kayo ng 6-7 months bago nyo inilabas? Kasi ngayon lang natapos yung pag-i-edit ninyo? Or ngayon lang kayo nakakuha ng Chinese actor o kung sino man ang gaganap bilang Bongbong Marcos? Magpakita kayo ng mga dating litrato ni President Bongbong Marcos na kamuka nung nasa video na yan. At baka mapaniwala nyo kami. Tapos sinasabi pa na authenticated daw yung video. Ilabas ninyo yung taong nag-authenticate ng video. Ilabas ninyo kung sino yung kumuha ng video na yan. Patunayan niya na totoo. Kailan kinuha yung video? Dahil kung yung video na yan ay totoo, ang tanong, kailan kinuha yung video na yan? Nung panahong senador pa, si Bongbong Marcos, o ngayong presidente na siya? Dahil kung yan man ay totoo at nangyari yan years back, lalong hindi na po kakagatin ng taong bayan yan. Ang ipakita ng video ay ngayong nakaupo si Bongbong Marcos bilang presidente.
Kayo-kayo na lang po ang naglolokohan. Kayo-kayo na lang ang nag-uutuan. Saad pa ni Duterte, with due apologies to all the experts who vouched for the authenticity of the video. Talaga ha, all the experts ha. Again, ipakita nyo kung sino yung mga ekspertong yun, kung sino ang nag-vouch na totoo itong video na to. Sabi pa niya, the refusal of President Marcos to undergo the hair follicle drug test is the best proof not only of the video's authenticity but worse, his drug addiction. Hindi na po kumakagat yan. Alam po ng taong bayan na kung sino ang nag-akusa, siya ang dapat maglabas ng ebidensya. So, until such time, tatawanan lang kayo ni President Bongbong Marcos at ng majority ng Pilipino na alam na desperado na ang inyong mga galawan. So, kahit nang anong sabihin pa ni Rodrigo Duterte, kokonti na lang po ang maniniwala sa inyo. In fact, yun na lang supporters ninyo ang maniniwala sa sinasabi ni former President. Paano nyo paniniwalaan ang isang dating presidente na walang isang salita, pabago-bago ng statement? Sasabihin niyang drug addict si Bongbong Marcos, tapos after a few days, wala daw siyang sinabi, at kahit napatayin siya ng 1,000 beses, wala daw siyang sinabi. Tapos yung lumabas yung polvoron video daw, sabi niya, walang video. Dahil kung totoo may video, matagal nang inilabas yan. Ngayon, may lumabas na fake video, talagang paninindigan talaga nila. Kahit nakitang-kita mo na fake, talagang ipagpipilitan nila na totoo daw yung video. Kaya tigilan nyo na yung pang-uuto sa tao. At kung sinasabi nyong may lalabas pang pangalawa, pangatlong video, kung dito nga lang sa unang video, palpak na kayo eh. Sa tingin ninyo, mapapaniwala nyo ang taong bayan sa susunod nyo pa mga video? Sino naman ngayon ang lalabas dun sa pangalawa at pangatlong video? Anong klaseng editing naman ang gagawin ninyo? Aba, dapat kung ano yung itsura ni Bongbong Marcos dyan sa first video, ganyan din dapat ang itsura niya ha, sa second or third or kung ilang video pa ang ilalabas ninyo. Dahil kung hindi, talaga mapapatunayan na puro kayo kasinungalingan lamang. At sana nga, kumilos na ang ating kapulisan. Pag-aralan nila talaga kung sino ang dapat managot dito. Doon sa ibang video may nakikita ko courtesy of Harry Roque. Dapat unahin nyo, pagbalik ni Harry Roque dito, ipatawag ninyo, alamin kung sino talaga ang naglabas ng video na yan. At kung sino yung mga nagsasabing authenticated daw. Pues sige, ituloy nyo yan. Nagiging katawa-tawa na lang kayo sa paningin ng nakararaming Pilipino. Kaya kahit na anong gawin yung desperate moves, hinding-hindi nyo mapapabagsak si President Bongbong Marcos. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agmina.